Hello mga bata! Ipagpapatuloy natin sa araw na ito ang pag-aaral tungkol sa volleyball. Sigurado excited na kayo. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Tara na dito, laro tayo! Marami sa atin ngayon ang patuloy na tumatangkilik ng larong volleyball. Pero alam nyo ba na may dalawa tayong naiambag sa paraan ng paglalaro nito na ginagamit natin hanggang ngayon? Una, nagkaroon ng inspirasyon ng mga Amerikano na magkaroon ng 3-hit limit dahil sa paraan ng mga Pilipino noon ng pagpapasapasahan muna ng bawat manlalaro sa team ang bola bago ito ipasa sa kabilang team. Binago ito ng mga Amerikano at ginawa itong 3-hit limit para hindi masyadong matagal ang pagpapasa ng bola. Pangalawa ay ang tinatawag na set and spike maneuver. Ang spike ay isang volleyball attack na ginagawa ng isang player sa pamamagitan ng pagtalon at pagpalo sa bola ng mabilis para mapunta sa lupa ng kabilang team. Ang set ay ginagawa naman sa isa pang player. Ito ay isang overhand pass gamit ang dulo ng mga daliri na siyang papaluin ng spiker. Kapag naging successful ang pagpalo ng bola sa kabilang team at hindi nila ito nahabol, magkakaroon ng isang puntos dahil dito. Tinatawag ito noon na Filipino bomb. Ano ba ang mga kailangan para makapaglaro ng volleyball? Kailangan natin ng volleyball. Ito ay bilog at kadalasang gawa sa leather. Ang official indoor volleyball ay 25.5 to 26.5 inches in circumference at tumitimbang ng 9.2 to 9.9 ounces. Ang youth volleyball ay maliit ng kaunti. Kailangan na isang volleyball court na may haba ng 18 meters at lapad na 9 meters. Ang net naman ay may lapad na 1 metro na sineset up kung saan 7 feet ang taas nito sa ibabaw ng lupa. Dalawang teams ang maaaring maglaro nito kung saan ang bawat team ay may 6 na players. O mga bata, mukhang ready na tayo maglaro ng volleyball. Susunod, kung loloobin ng Diyos, pag-aaralan naman natin ang mga basic rules sa paglalaro nito. Hanggang sa muli natin pagkita-kita, po si Sedi. Tara na dito, laro tayo!